welcome back to my channel and welcome for another edition of Health Class. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang isang karaniwang kondisyon na madalas nating napapansin pero madalas ding hindi binibigyan ng pansin. Ang pagkakaiba-iba ng kulay ng balat o skin discoloration. Ang video na ito ay tatalakayin lamang ang general discoloration kasi pag isa-isahin natin ang mga types ng skin discoloration, medyo mataas na. Meron kasi tayong mga iba't ibang klase ng skin discoloration kagaya ng hyperpigmentation, hypopigmentation, at vitiligo. Ating aalamin kung ano ang skin discoloration in general. Bakit ito nangyayari? Paano ito nakakaapekto sa ating kalusugan, physical man o emotional? At ano ang mga posibleng solusyon? Ang skin discoloration ay tumutukoy sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa natural na kulay ng ating balat. Maaaring ito ay pag-itim o pamumuti ng balat, pamumula o paninilaw, hindi pantay na kulay sa iba't ibang bahagi ng katawan. Halimbawa, baka napansin nyo na pagkatapos gumaling ang isang tigyawat, may naiwan itong maitim na marka. O kaya naman ay may mga parte ng balat na parang nangitim dahil sa araw, habang ang iba ay maputi pa rin. Ang mga pagbabagong ito ay maaring panandalian lamang, ngunit sa ibang kaso, ito ay tumatagal at nangangailangan ng atensyong medikal. Ang ilan sa mga karaniwang uri ng skin discoloration ay una, hyperpigmentation. Ito ay ang sobrang produksyon ng melanin. Ang melanin ay isang pigment na responsable sa pagbibigay kulay sa balat ng isang tao at nagpoprotekta din ito laban sa UV radiation rays ng araw. Ang opposite naman ng hyperpigmentation ay ang hypopigmentation. Ito ay ang pagkawala o kakulangan ng pigment o kulay sa balat. Halimbawa, ang vitiligo, kung saan ang ilang parte ng balat ay nawawalan ng kulay. Maaari ring makaranas ng pamumula ng balat ng isang tao. Maaaring dahil sa allergic reaction, impeksyon o rosacea. Pwede ring manilaw ang balat ng isang tao. Ito ay kadalasang palatandaan ng jaundice o problema sa atay. Meron din tayong tinatawag na mottling. Ito ay ang hindi pantay na kulay na parang patchy na maaaring senyales ng problema sa sirkulasyon ng dugo, lalo na sa matatanda. Maraming pwedeng maging dahilan kung bakit nagkaka-skin discoloration ang isang tao. Pinakakaraniwang sanhi ay ang sikat ng araw or UV rays mula sa araw. Ito ang pangunahing dahilan ng sunspots, melasma, at pagkaitim ng balat sa mga exposed areas. At ang matagalang exposure sa sun ay pwede ring maging sanhi ng skin cancer. Pangalawa ay ang pagbabago sa hormones, gaya ng nangyayari sa mga buntis. Melasma o mask of pregnancy ang tawag, o sa mga umiinom ng contraceptive pills. Pangatlo, impeksyon o pamamaga, tulad ng acne, sugat o allergic reactions na nag-iiwan ng maitim o maputlang marka. Pwede ring maging sanhi ang mga internal na sakit, tulad ng diabetes, sakit sa atay, thyroid problems, o autoimmune diseases. Ang paggamit ng ilang gamot ay nagiging sanhi rin ng skin discoloration, tulad na lamang ng chemotherapy drugs, anti-malarial drugs, o antibiotics na maaaring magdulot ng pagbabago sa balat. At pwede ang genetics or namamana. May mga taong likas na mas sensitibo ang balat sa pagbabago ng pigment or melanin. Minsan,
higit sa isa ang sanhi. Halimbawa, kombinasyon ng araw at hormonal imbalance. Ang pagbabago sa kulay ng balat ay hindi lamang isyong pisikal. Maaari itong magdulot ng emosyonal na epekto, gaya ng hiya, kawalan ng kumpiyansa o depresyon. Pwede rin itong magdala ng diskriminasyon. Sa lipunan, may stigma, minsan kapag kakaiba ang itsura ng balat. Kaya't hindi ito dapat ipagwalang bahala. Halimbawa, ang isang simpleng peklat ay maaaring hindi lang simpleng peklat. Baka may mas malalim pang dahilan. Kaya kumonsulta sa inyong doktor. Ang espesyalista para sa balat ay tinatawag na dermatologist. Karaniwan, sila ang gumagawa ng physical examination. Dito, tinitingnan nila ang kulay, texture, at lokasyon ng pagbabago ng kulay ng balat. Gumagamit sila ng Wood's lamp. Ito ay isang UV light para mas malinaw na makita ang pigment changes. At kadalasan naman, sila ay gumagawa ng skin biopsy, na kung saan kumukuha sila ng maliit na bahagi ng balat para masuri sa ilalim ng microscope. At mga blood test. Ito ay kung may hinalang may koneksyon sa atay, thyroid, or autoimmune disease. Ang paggamot ay dapat ayon sa sanhi. Ilan sa mga maaaring gawin ay ang pag-apply ng topical creams, gaya ng hydroquinone, retinoids, azelaic acid, o vitamin C para sa dark spots. Meron din mga procedures na pwedeng gawin tulad ng chemical peel, laser treatment, microneedling, cryotherapy. Pero dapat itong gawin ng eksperto, lalo na sa morenang balat. At kung ang sanhi ng skin discoloration ay ang pagkaroon ng internal na sakit, halimbawa kung ang sanhi ay diabetes, dapat gamutin ito mismo. Pwede naman ang mga natural remedies tulad ng aloe vera, licorice extract, at iba pang ligtas na remedies. Pero mag-ingat dahil hindi lahat ay natural at ligtas. At syempre, napaka-importante, ang sunscreen. Ito ang pinakamahalagang preventative treatment. Araw-araw dapat gumamit ng sunscreen na may SPF 30 o higit pa, kahit pa maulap. Hindi natin dapat maliitin ang mental at social impact ng skin discoloration. Marami ang nahihiya lumabas ng bahay. Iniiwasan ang social events at hindi makakuha ng trabaho at nagkakaroon ng diskriminasyon. Bilang lipunan, dapat tayong maging mas maunawain. Ang tunay na kagandahan ay hindi lang nakikita sa balat, kundi sa pag-unawa at pagtanggap. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.